Isipin mo ang senaryong ito. Mag-isa ka sa bahay nang biglang sumakit ng matindi ang iyong dibdib. Inaatake ka na pala sa puso at walang sinuman sa paligid para tumulong sa iyo. Nakakatakot, hindi ba? Pero may ibubunyag ako. Ayon sa mga eksperto, ang tamang aksyon sa unang 60 segundo ay nagpapataas ng tsansa mong mabuhay ng 73%. Ituturo ko sa iyo ang 7 hakbang na ito ngayon. Manatili ka para sa tip number 1 dahil ito ang pinakamahalagang sandata mo. Ika-7, gumawa ng iyong sistema ng komunikasyon sa oras ng emergency. Simulan natin sa isang bagay na tila napaka-basic, ngunit ito ay kritikal kapag ang bawat segundo ay mahalaga. Marami sa atin ang nag-iisip ng ganito. Kung sasakit ang dibdib ko, kukunin ko lang ang telepono at tatawag. Pero ito ay isang malaking pagkakamali na madalas kong nakikita. Ang pagkakaroon ng sistema ng komunikasyon ay hindi lang basta pagkakaroon ng telepono sa tabi. Ito ay tungkol sa estratehikong pagpaplano para sa kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan habang inaatake sa puso. Ganito ang realidad ng biyolohiya. Kapag nagsimula ang cardiac arrest, ang utak mo ay agad na nawawalan ng oxygen. Sa loob lamang ng 15 hanggang 30 segundo, maaari kang makaranas ng matinding pagkalito o disorientation. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Emergency Medicine ang sumubaybay sa 500 survivors na edad 60 pataas. At alam nyo ba ang natuklasan nila? 67% sa kanila ang hindi maalala ang sarili nilang address nang tumawag sila sa 921. Hindi ito dahil sa may problema sila sa memorya o ulyanin na sila. Ito ay dahil ang kakulangan sa oxygen ay nakakaapekto sa kakayahan ng utak na mag-isip ng halos agaran. Naalala ko ang isang pasyente ko, tawagin nating Mrs. Thompson. 40 taon na siya sa kaniyang tahanan sa Ohio. Alam na alam niya ang address niya. Pero noong gabing iyon, noong siya ay nagpanik at kapos sa hininga, blanko ang kaniyang isip. Hindi niya masabi sa dispatcher kung saan ipapadala ang ambulansya. Kaya heto ang eksaktong kailangan mong gawin ngayon din habang maayos pa ang pakiramdam mo. Isulat ang iyong kumpletong address kasama ang apartment number at gate code kung mayroon man sa isang matingkad na colored index card. Idikit ito ng direkta sa tabi ng bawat telepono sa iyong bahay. I-program ang 92121 sa iyong speed dial bilang number 1 sa bawat telepono, lalo na sa iyong cellphone. Alam ko, madaling i-dial ang 911. Pero kapag ang iyong mga daliri ay nanginginig at nawawalan ka ng koordinasyon, ang pagpindot sa isang butones ay mas madali at mas mabilis kaysa sa pagpindot ng 3 magkakaibang numero. At pakiusap, panatilihing naka-charge ang iyong cellphone at abot kamay sa lahat ng oras, lalo na sa gabi. Natuklasan ng American Heart Association na 43% ng mga fatal heart attack sa mga seniors ay nangyayari sa pagitan ng 10:00 ng gabi at 6:00 ng umaga. Ito yung mga oras na madalas ay nasa kabilang kwarto ang telepono at naka-charge. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Kung ikaw naman ay may medical alert device at nakatira kang mag-isa, suotin mo ito palagi, kahit sa shower. Lalo na sa shower, ipinapakita ng pananaliksik na 31% ng mga seniors na may ganitong device ay hindi suot ito kapag inaatake sila dahil tinanggal nila ito para maligo. Ang mga waterproof na device ay nagkakahalaga lang ng kaunting dagdag, pero ang maliit na puhunang iyon ay ang magliligtas sa iyo. Ika-6. Kabisaduhin ang teknik na cough CPR. Lumipat tayo sa isang bagay na maaaring magbigay sa iyo ng kritikal na oras. Ang teknik na ito ay naging kontrobersyal sa nakaraan. Ngunit ang mga bagong pananaliksik ay nagbigay ng malinaw na gabay kung kailan at paano ito makakatulong. Tinatawag itong cough CPR o resuscitation gamit ang pag-ubo. Alam ko, marami sa inyo ang maaaring nakarinig na ng magkakasalungat na opinyon tungkol dito. Pero bilang inyong doktor, gusto kong malaman ninyo ang katotohanan. Ganito ang siyensya sa likod nito. Gumagana ang cough CPR sa pamamagitan ng paglikha ng matinding pagbabago sa pressure sa loob ng iyong dibdib. Kapag ang ritmo ng puso ay nagiging delikado at hindi pantay, ang bawat malakas na ubo ay pisikal na pinipiga ang iyong puso.
para itong mano-manong pagbomba upang mapanatili ang daloy ng dugo papunta sa iyong utak. Ito ay mahalaga dahil kapag nawalan ng dugo ang utak, mawawalan ka ng malay at doon nagsisimula ang totoong panganib. May isang pag-aaral mula sa Peking Union Medical College na sumubaybay sa 240 pasyente. Tinuruan sila ng tamang paraan ng cough CPR. Ang natuklasan nila ay kamangha-mangha. Ang mga gumamit nito ng tama sa mga unang yugto ng atake sa puso ay nanatiling gising at may malay ng mas matagal. Gaano katagal? 72 segundo ng higit pa kaysa sa mga hindi gumawa nito. Maaaring isipin ninyo na ang 1.5 minuto ay maikling panahon lang. Narito ang eksaktong paraan kung paano ito gawin. Sa pinakaunang senyales ng mga sintomas, bago ka pa man makaramdam ng pagkahilo o pagkawala ng malay, huminga ng malalim. Punuin mo ang iyong mga baga hanggang sa kaya mo. Pagkatapos, umubo ng malakas at malalim. Yung klase ng ubo na parang may inilalabas ka mula sa kaibuturan ng iyong dibdib. Ang ubo ay dapat manggaling sa iyong diaphragm o sikmura, hindi lang sa lalamunan. Ulitin ang cycle na ito bawat 2 segundo nang walang tigil. Huminga ng malalim, umubo ng malakas. Ang nangyayari sa loob ng katawan mo ay kahanga-hanga. Ang bawat malalim na paghinga ay nagdadala ng oxygen sa baga, habang ang bawat puwersadong ubo ay pilit na nagpapadaloy ng dugo. Gayunpaman, at ito ay napakahalaga, ang cough CPR ay gumagana lamang kung ikaw ay gising pa. Huwag na huwag itong gamitin kung nawawalan na ng malay. 5. Ang epektibong protokol sa aspirin. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa gamot na halos lahat ay mayroon sa kanilang kabinet. Ang aspirin. Alam nating lahat na dapat uminom ng aspirin kapag inaatake sa puso, tama ba? Pero heto ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay mali ang paraan ng pag-inom nito, at ang pagkakamaling iyon ay maaaring maging sanhi ng kanilang buhay. Ang karaniwang ginagawa ng marami ay ito. Kukuha sila ng tableta, kukuha ng isang baso ng tubig at lulunukin ito ng buo. Ito ay isang malaking pagkakamali. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit bilang inyong doktor. Kapag inaatake ka sa puso, karaniwan ay dahil may nabuong blood clot o pamumuo ng dugo sa isa sa mga ugat ng iyong puso. Ang trabaho ng aspirin ay palabnawin ang dugo upang hindi lumaki ang bara at makalusot ang dugo. Pero heto ang problema sa paglunok. Kapag nilunok mo ang tableta, kailangan pa nitong bumaba sa iyong tiyan at dahan-dahang matunaw ang coating o balot nito bago ito mapunta sa iyong dugo. Ang prosesong ito ay mabagal, masyadong mabagal. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral mula sa University of California, San Diego, ang aspirin na nilunok ng buo ay tumatagal ng average na 26 na minuto bago umepekto. 26 na minuto. Sa kabilang banda, ang aspirin ng inuya ay umepekto sa loob lamang ng 14 na minuto. Isipin ninyo iyon. Ang 12 minutong diferensya na iyon ay napakahalaga. Kapag ang iyong puso ay naghihingalo dahil sa kakulangan ng oxygen, ang 12 minuto ay ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mabilis na aksyon ng aspirin ay napatunayang nakakabawas ng death rates ng 23% ayon sa The Lancet. Naalala ko ang isang pasyente ko, si Mr. Henderson. Matalino siyang tao, pero noong nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib, uminom siya ng aspirin at humiga. Hindi niya itong hinuya. Sa kasamaang palad, huli na ng talaban siya ng gamot. Ayokong mangyari ito sa inyo. Kaya heto ang dapat ninyong gawin. Sa oras na makaramdam kayo ng sintomas, hanapin ang inyong aspirin. Ang tamang dose ay 325 mg o kaya naman ay 4 na piraso ng baby aspirin. At ito ang sikreto. Nguyain ninyo ito. Durugin ninyo ito gamit ang inyong mga ngipin hanggang sa maging pulbos o paste sa inyong bibig bago lunukin. Aaminin ko sa inyo, ang lasa nito ay kakilakilabot. Mapait, parang tisa. Pero ang masamang lasa na iyon ay dahil nasisira ang coating at direktang pumapasok ang gamot sa inyong sistema sa pamamagitan ng mga ugat sa inyong bibig.
Huwag uminom ng tubig kung hindi naman kailangan. Hayaang masipsip ito ng iyong katawan agad. Kung hindi nyo alam na dapat palang nguyain ang aspirin sa halip na lunukin, pakiusap ay i-like ang videong ito ngayon. Nakakatulong ito para mabigyan natin ng babala ang mas maraming seniors tungkol sa karaniwang pagkakamaling ito. Bilang paghahanda, siguraduhin ninyong mayroon kayong non-coated aspirin sa iba't ibang parte ng bahay. Maglagay sa nightstand, sa kusina, sa inyong pitaka, at sa glove compartment ng inyong kotse. Ang simpleng pagnguya ay maaaring magsalba ng inyong buhay. Ika-4, pumuwesto sa cardiac position. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa posisyon ng iyong katawan. Ito ay isang bagay na madalas nating ipagwalang bahala, pero sa sandaling ito, ang grabidad ay maaaring maging iyong pinakamatalik na kaibigan o pinakamatinding kaaway. Narito ang karaniwang pagkakamali. Kapag masama ang pakiramdam natin, ano ang natural nating instingto? Gusto nating humiga, gusto nating magpahinga ng patag sa kama o sa sahig para maibsan ang pagod. Pero makinig kayong mabuti mga kaibigan. Kapag inaatake ka sa puso, ang paghiga ng patag ay isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaari mong gawin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya sa likod nito bilang inyong doktor. Kapag humiga ka ng patag, ang dugo mula sa iyong mga binti at lower body ay dumadaloy pabalik sa iyong puso ng mabilis dahil wala ng grabidad na pumipigil dito. Sa normal na araw, mabuti ito. Pero ngayon, ang iyong puso ay nanghihina. Hirap na itong mag-pump. Kapag binigla mo ito ng maraming dugo, hindi nito kakayanin ang pressure. Ang resulta, ang dugo ay bumabalik at ang likido ay naiipon sa iyong mga baga. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pasyenteng nakahiga ay kadalasang nakakaramdam na parang nalulunod sila. Ang paghinga ay nagiging mas mahirap. Ang dibdib ay lalong sumisikip at ang takot ay lalong tumitindi. Para sa ating mga may edad na, ang ating puso ay hindi na kasing lakas ng dati para labanan ang biglaang pagdagsa ng likido na ito. Ayon sa European Resuscitation Council at mga pag-aaral mula sa Tokyo Medical University, ang tamang posisyon ay nakakapagpataas ng oxygen saturation ng 35% kumpara sa paghiga. Isipin ninyo iyon, 35% higit na oxygen para sa inyong utak at puso. Kaya heto ang dapat ninyong gawin sa sandaling makaramdam ng sintomas. Umupo sa sahig o sa kama, sumandal sa pader, sa sofa o maglagay ng maraming unan sa likod. Ang target natin ay nasa 45 degrees na anggulo. Ito ang tinatawag na semi-Fowler's position. Ibaluktot ang inyong mga tuhod at ilapat ang mga paa sa sahig. Ang posisyong ito ay gumagamit ng grabidad para bawasan ang trabaho ng puso at tinutulungan ang inyong diaphragm na bumuka ng maayos para makahinga kayo. Naalala ko ang isang pasyente, si Ginoong Clark. Nang atakihin siya, nanatili siyang nakaupo sa kanyang recliner habang hinihintay ang ambulansya. Sinabi ng mga paramedics na ang simpleng desisyon na yon ang nagpanatili sa kanyang malay at nagbigay sa kanila ng oras para maisalba siya. Gayunpaman, may isang eksepsyon. Kung nararamdaman mong mahihimatay ka na o sobrang nahihilo, dahan-dahang ibaba ang sarili sa sahig. Pero huwag tumihaya. Humiga ng patagilid sa iyong kanang bahagi na nakabaluktot ang tuhod. Ito ang recovery position. Pinipigilan nito ang pagkabilaukan kung sakaling magsuka ka. At isa pang maliit na bagay na nagliligtas ng buhay. Luwagan ang inyong damit agad. Tanggalin ang sinturon. Buksan ang butones ng kwelyo. Ang pagsisikip ng damit sa tiyan at leeg ay nakakaabala sa daloy ng dugo. Ang Journal of Cardiac Nursing ay nagsabing ang simpleng pagluwag ng sinturon ay maaaring magdagdag ng 8% sa iyong oxygen levels. Gawin ninyo ito agad, huwag nang mag-atubili. Ika-3, ang pamamaraan ng kontroladong paghinga. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na tila kontra-intuisyon, ngunit ito ay siyentipikong napatunayan na nagliligtas ng buhay. Ang paghinga. Kapag inaatake ka sa puso, ang natural na reaksyon ng iyong katawan ay ang magpanik. Ito ay automatic. Nagsisimula tayong humingal, mabilis, mababaw. Tinatawag itong hyperventilation.
Bilang inyong doktor, kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Ang reaksyong ito ng panic ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Kapag humihingal tayo, binabawasan nito ang dami ng oxygen na umaabot sa ating puso at utak. Pinasisikip nito ang mga daluyan ng dugo. Ito ang tinatawag nating fight or flight response. Noong bata pa tayo, nakakatulong ang adrenaline na ito para tumakbo ng mabilis. Ngunit ngayong tayo ay nasa ating golden years at ang ating puso ay nasa krisis, ang adrenaline na ito ay parang pagtapak sa silinyador ng kotse habang nakahinto. Pinahihirapan nito ang makina. Sa kasong ito, ang makina ay ang iyong puso. Mararamdaman mo ang epekto nito. Ang iyong mga daliri ay maninigas o manginginig. Ang iyong ulo ay iikot. At ang sakit sa dibdib ay lalong titindi dahil ang puso ay nagtatrabaho ng sobra-sobra nang walang sapat na oxygen. Ngunit mayroong solusyon at ito ay suportado ng datos. Ang Stanford University Medical Center ay nagsagawa ng pag-aaral sa 300 pasyente sa puso. Natuklasan nila na ang mga gumamit ng controlled breathing techniques habang inaatake ay mayroong 45% mas kaunting pinsala sa kalamnan ng puso kumpara sa mga nagpanik. Isipin ninyo iyon, halos kalahati ng pinsala ay naiwasan dahil lang sa tamang paghinga. Kaya heto ang teknik na tinatawag na paced diaphragmatic breathing. Gusto kong sabayan ninyo ako ngayon habang binabasa ko ito. Una, huminga ng mabagal sa ilong sa loob ng 4 na segundo. 1, 2, 3, 4. Damhin ang paglaki ng iyong tiyan, hindi ng iyong dibdib. Pangalawa, pigilin ang hininga ng 4 na segundo. Pangatlo, at ito ang kritikal na bahagi, huminga palabas sa bibig ng 6 na segundo. Gawin ito na parang hinihipan mo ang mga kandila sa birthday cake ng napakabagal. Bakit kailangang mas mahaba ang pagbuga? Dahil ina-activate nito ang inyong parasympathetic nervous system. Ito ang natural na preno ng katawan. Pinababagal nito ang tibok ng puso ng 10 hanggang 15 beats per minute. Ayon sa Mayo Clinic. Pinakakalma nito ang mga ugat upang dumaloy ng maayos ang dugo. Naalala ko si Martha, isang pasyente ko na 72 taong gulang. Nang maramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib, sa halip na sumigaw sa takot, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagbilang siya. Hinga, pigil, buga. Sinabi ng mga doktor sa ER na ang kanyang kalmado at matatag na puso ang nagligtas sa kanya mula sa mas malalang komplikasyon bago dumating ang ambulansya. Maaaring mukhang mahirap itong gawin kapag natatakot ka. Kaya ang payo ko, sanayin niyo ito araw-araw. Ilagay ang isang kamay sa tiyan at isang kamay sa dibdib. Dapat ang kamay sa tiyan ang gumagalaw. Gawin ito habang nanonood ng TV o bago matulog. Kapag sanay na ang katawan nyo, kusa na itong lalabas sa oras ng pangangailangan. Magbilang ng malakas kung kaya nyo. Nakakatulong ito sa ritmo at kung kausap nyo ang 911, alam nilang gising pa kayo. 2. Ang protokol sa pagbubukas ng pinto at pagsignal sa emergency. Ang susunod na puntong ito ay isang bagay na madalas na hindi natin naiisip, ngunit ito ang dahilan kung bakit libu-libong seniors ang pumanaw, hindi dahil walang dumating na tulong, kundi dahil hindi nakapasok ang tulong sa loob ng bahay. Pag-usapan natin ang tungkol sa iyong pinto sa harap. Sa gabi, sinisiguro nating nakalak ito para sa ating kaligtasan. Ito ay tama. Pinoprotektahan tayo nito mula sa masasamang loob. Ngunit sa oras ng atake sa puso, ang nakalak na pinto na iyan ay nagiging pader sa pagitan mo at ng iyong buhay. Narito ang nakakatakot na realidad ayon sa Journal of Emergency Medical Services. Sinubaybayan nila ang 8,500 cardiac emergencies. Ang natuklasan nila ay nakakapanlumo. Ang mga nakalak na pinto ay nagdulot ng pagkaantala ng gamutan ng average na 11 minuto. 11 minuto. Sa mundo ng puso, ang bawat minuto ay katumbas ng pagkabuhay o pagkamatay ng muscle ng puso. 34% ng mga pagkamatay sa seniors ay nangyari dahil hindi sila naabot ng tulong sa tamang oras. Bakit ito nangyayari? Simple lang ang siyensya, ngunit malupit. Kapag nagsimula ang major heart attack, ang average na tao ay nawawalan ng kakayahang maglakad sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto.
Hihina ang iyong tuhod, babagsak ka sa sahig, at kapag nasa sahig ka na, hindi ka na makakatayo para pagbuksan ang mga paramedics na kumakatok at sumisigaw sa labas. Sila ay nasa labas, handang tumulong, pero kailangan pa nilang sirain ang pinto na kumakain ng mahalagang oras. Ayon sa University of Pennsylvania, ang mga pasyenteng nagbukas ng kanilang pinto bilang pinakaunang aksyon ay mayroong 47% mas mataas na survival rate. Halos kalahati ang itinaas ng tsansa. Kaya heto ang eksaktong protocol na kailangan ninyong itatak sa isip. Sa sandaling makaramdam kayo ng sintomas, bago kayo umupo, bago kayo uminom ng tubig, bago ang lahat, tumayo. Maglakad papunta sa pinto habang may lakas pa kayo. I-unlock ito. Kung maaari, iwang bahagyang nakabukas. Pagkatapos, sindihan ang lahat ng ilaw. Ilaw sa porch, ilaw sa sala, ilaw sa hallway. Ang sabi ng mga paramedics, ang bahay na maliwanag na parang Christmas tree ay agad na nakikita at nakakatipid ng 2 hanggang 3 minuto ng paghahanap sa tamang address. Isa pang payo na napaka-epektibo. Magpakabit ng key lockbox sa labas ng bahay. Ito yung maliit na kahon na may susi sa loob na nabubuksan gamit ang code. Ibigay ang code sa inyong local fire department sa pamamagitan ng kanilang non-emergency line. Sa ganitong paraan, alam na nila kung paano pumasok bago pa man sila dumating. May katuturan ito, hindi ba? Ang nakalak na pinto ay naglalayo sa masama, pero naglalayo rin ito sa tulong. Kung sang-ayon kayo na mahalagang i-check ang inyong mga lock, mag-comment ng "Yan locked" sa ibaba. Gawin natin itong paalala sa isa't isa. Ikauna, ang protokol ng agarang nitroglycerin. Narito na tayo sa pinakahuli at pinakamahalagang punto ng ating talakayan. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na silver bullet o ang pinakamabisang sandata laban sa atake sa puso. Kung mayroon kang reseta para sa gamot na ito, ang pakikinig sa susunod na ilang minuto ay maaaring maging pinakamahalagang bagay na gagawin mo para sa iyong kalusugan. Pag-usapan natin ang tungkol sa nitroglycerin. Marami sa inyo ang maaaring mayroong maliit na bote nito sa inyong bulsa o sa inyong nightstand. Pero heto ang isang nakakabahalang katotohanan na nakita ko sa loob ng mahabang panahon ng aking panggagamot. Karamihan sa mga tao na may dalang nitroglycerin ay hindi alam ang tamang paraan ng paggamit nito sa oras ng emergency. At ang maling paggamit nito ay maaaring maging kasing delikado ng mismong atake sa puso. Bakit ba napaka-espesyal ng gamot na ito? Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya sa paraang madaling maintindihan. Kapag inaatake ka sa puso, isipin mo na ang mga ugat sa iyong puso ay parang isang highway na nagkaroon ng matinding traffic dahil sa isang aksidente o bara. Walang makadaan. Ang iyong puso ay sumisigaw dahil kailangan nito ng dugo at oxygen. Ang nitroglycerin ay gumagana sa pamamagitan ng mabilis na vasodilation. Ibig sabihin, pinapaluwag at pinapalaki nito ang iyong mga ugat sa loob ng ilang segundo lamang. Para itong magic na nagdadagdag ng extra lanes sa highway para makadaloy ulit ang trapiko. Ayon sa Harvard Medical School at sa British Medical Journal, ang maagang paggamit nito ay maaaring makabawas ng mortality rate ng 35%. Higit pa rito, kaya nitong bawasan ang pinsala sa muscle ng puso ng hanggang 50%. Kalahati ng pinsala ay pwedeng mawala. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit, kailangan mo itong gamitin ng tama. Naalala ko ang isang pasyente ko, si Ginoong Jacobs. Nang maramdaman niya ang sakit sa dibdib habang nasa kusina, kinuha niya ang kanyang nitro, tumayo siya para kumuha ng tubig at nilunok ang gamot. Mali ang lahat ng ginawa niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nahimatay siya at nabagok ang ulo. Salamat sa Diyos at nakaligtas siya, pero ayokong mangyari ito sa inyo. Kaya heto ang tinatawag nating Rule of 5-5-5. Makinig kayong mabuti. Ang unang hakbang ay napakasimple pero kritikal. Umupo. Ulitin ko. Umupo ka agad. Huwag na huwag kang iinom ng nitroglycerin habang nakatayo. Ang gamot na ito ay nagpapababa ng presyo ng dugo ng napakabilis. Kung nakatayo ka, ang iyong dugo ay babagsak sa iyong mga paa.
mawawala ng dugo ang iyong utak at ikaw ay babagsak. Kaya hanapin ang pinakamalapit na upuan o sahig at umupo. Ang pangalawang hakbang, ilagay ang isang tableta sa ilalim ng iyong dila. Huwag itong lunukin. Ang ilalim ng ating dila ay puno ng maliliit na ugat na direktang sumisipsip ng gamot papunta sa dugo. Kung lulunukin mo ito, sisirain lang ito ng iyong tiyan at mawawala ng bisa. Hayaan itong matunaw. Mararamdaman mo ang kaunting hapdi o tingle. Ito ay magandang senyales. Ibig sabihin, sariwa at mabisa pa ang gamot. Ang pangatlong hakbang ay ang paghihintay. Mag-set ng timer ng 5 minuto. Ito ang unang 5 sa ating rule. Habang naghihintay, subukan mong gawin ang breathing technique na itinuro ko kanina. Kung pagkatapos ng 5 minuto ay masakit pa rin ang dibdib mo, ilagay ang pangalawang tableta sa ilalim ng dila. Maghintay ulit ng 5 minuto. Kung nandoon pa rin ang sakit, ilagay ang pangatlong tableta. At ito ang hangganan. Huwag na huwag kang lalampas sa 3 tableta sa loob ng 15 minuto. Kung hindi pa rin tumitigil ang sakit pagkatapos ng 3 tableta, tumawag na agad ng 911 kung hindi mo pa nagagawa. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na napakasela, ngunit ito ay usaping buhay at kamatayan. Mga Ginoo at mga misis, pakiusap makinig kayo. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa erectile dysfunction tulad ng Viagra, Cialis o Levitra, mayroon tayong malaking problema. Ang mga gamot na ito at ang nitroglycerin ay parehong nagpapababa ng presyo ng dugo. Kapag pinagsama mo sila sa loob ng 24 hanggang 48 oras, ang epekto ay nagpaparami. Ang iyong blood pressure ay maaaring bumagsak sa 0. Ito ay fatal. Ito ay nakakamatay. Wala akong pakialam kung nahihiya kayong sabihin ito sa iba. Pero kailangan ninyong maging tapat sa mga paramedics. Kung uminom kayo ng gamot na pampatigas sa nakalipas na 2 araw, huwag na huwag gagalawin ang nitroglycerin. Sabihin agad sa emergency responders ang totoo. Ang inyong katapatan ang magliligtas sa inyo. At bilang panghuling payo para sa puntong ito, ang Johns Hopkins ay naglabas ng rekomendasyon na ang pagsasama ng tip number 5 at tip number 1 ay ang pinakamalakas na depensa, ang aspirin at nitroglycerin. Ang aspirin ay pumipigil sa pamumuo ng dugo habang ang nitroglycerin ay nagpapaluwag ng daanan. Sila ay parang Batman at Robin ng puso. Ang kombinasyon na ito ay nagpapataas ng survival rates ng 58% kaysa sa paggamit ng isa lang. Kaya, nguyain muna ang aspirin. Pagkatapos ay umupo at ilagay ang nitro sa ilalim ng dila. Tandaan, ang nitroglycerin ay sensitibo. Nasisisira ito sa init at liwanag. Huwag itong ilipat sa ibang lalagyan. Panatilihin ito sa orihinal na amber glass bottle nito at palitan ito bawat 6 na buwan, nabuksan man o hindi. Kapag hindi mo na naramdaman ang hapdi sa ilalim ng dila, ibig sabihin ay wala na itong bisa. Itapon na ito at bumili ng bago. Ang maliit na boteng ito ay ang iyong fire extinguisher sa oras ng sunog. Siguraduhin nating gumagana ito kapag kailangan natin. Tandaan niyo ang takot na naramdaman natin sa simula? Ngayon, napalitan na iyon ng isang plano. Ang average na pagdating ng ambulansya ay 8 hanggang 12 minuto. Ang mga teknik na ito ay para bilhin ang mahalagang oras na iyon. Huwag hayaang matapos lang dito. Mag-comment ng "I will prepare" sa ibaba bilang pangako sa sarili. I-share ito sa mga mahal sa buhay. Ingatan ang inyong puso at kita-kits sa susunod na video.